Number 260 of 1001, solve problems in engineering mathematics. So tungkol pa rin sa Venn diagram. In a commercial survey involving 1,000 persons on brand preference, 120 were found to prefer brand X only, 200 prefer brand Y only, 150 prefer brand Z only, 370 prefer brand either brand X or Y but not Z. 450 prefer brand Y or Z but not X, and 370 prefer either brand Z or X but not Y. How many persons have no brand preference, satisfied with any of the three brands? Okay, so choices 280, 230, 180, and 130. So post nyo po muna, try nyong sagutan kung paano, try nyong sagutan muna ito bago panoodin yung solution ko. Okay? So bago pala mag-start, mabilisan lang. So sa mga naghahanap dyan ng life insurance na nagpaplano, so ako po ay licensed financial advisor. So i-PM nyo lang po ako. So magandang magsimula habang mas bata pa. So as low as 999, meron na tayo. Kailangan bata. So etong sa computation na to, 25 female, 25 non-smoker. Okay, so i-start na po kayo habang bata pa. Okay, so let's start. Okay, so tatluhan ito. So mag-drawing lang tayo ng tatlong circle. Ano ba yung variable natin dito? So 120 were found to prefer brand X only, brand Y only, and brand Z only. So ibig sabihin mag-drawing tayo ng tatlong circle. So itong unang circle ay X, pangalawang circle ay Y, pangatlong circle ay Z. Yan, may intersection sila. Kapag nabanggit sa problem na meron pang gumagamit ng wala sa brand X, Y, or Z, pwede nating lagyan pa yan ng rectangle sa labas, tapos dito natin ilalagay sa labas kung ilan yon. Pero hindi nabanggit sa problem, kaya okay lang na wala na tong rectangle sa labas. Okay na yan, tatlong intersecting circles. Okay, so isa-isahin muna natin itong mga intersection, bawat region or bawat area dito sa tatlong circle natin. Itong part na ito, yung intersection nilang tatlo, ito yung X, Y, and Z. And yan, X, Y, and Z. Tapos ito namang dito, X, ito namang part na ito yung X and Y. Yan, itong part na ito ay X and Y only. Okay? So itong part naman na ito dito, so ito yung Y and Z only. Okay? And then syempre itong part naman na ito ay X and Z only. So importante yung word na only sa Venn diagram. Okay? So yan yung mga intersection. So i-next natin yung X only, Y only, tsaka yung Z only. So saan naman mapapapunta yon dito sa Venn diagram natin? So yung X only, ito yung X only. Itong area na to. Okay, so yung shaded part na yan. Ito naman sa kabila, ito yung Y only. Yan yung Y only, tapos yung Z only, ito naman yung Z only. Okay? So, burahin na natin. So, pinakita ko lang. So, yan yung mga... Tapos, paano naman yung X or Y? Yung X or Y, ito naman yung X or Y. X or Y. Kapag or, importante ka pa sa Venn diagram yung may and tsaka yung or. Ito yung X or Y. Pinagsama yung X tsaka yung Y. Okay? So, yan yung X or Y. And then, nabanggit kasi sa problem, paano yung X or Y but not Z? X or Y but not Z. So, paano naman yun dito sa problem, X or Y but not Z? So, ito yun. Intersection nila lahat, wala lang yung Z. So, ito yun. Ito yung shaded part na yan. X or Y but not Z. Kasi yung X or Y, ito yung buong X or Y, di ba? Eh, ang sabi but not Z, kaya tatanggalin lang natin itong shaded, itong part na ito. Okay, so yan lahat yung mga parts na kailangan natin sa Venn diagram na tatluhan. So isa-isahin na natin ang bawat given. So ang sabi 1,000 yung total. So i-total natin mamaya lahat nung nasa area na yan equal dapat sa 1,000. So ilet muna natin yung X na hinahanap. How many persons have no brand preference? So ilet natin na X yan. Let X be the number of persons who have no brand preference. Isa-isahin natin. 120 were found to prefer brand X only.
So nandun yung word na brand X only. So therefore, dito natin ilalagay sa area na ito. Okay? Next, 200 prefer brand Y only. Y only, so dito siya sa area na to. We have 150 prefer brand Z only. So Z only, so dito natin siya ilalagay. So dito na, ito yung importante. 370 prefer either brand X or Y but not Z. Not Z daw yun. So ibig sabihin, ano ba yung shaded part na yon? Yun yung kaninang diniscuss ko na X or Y but not Z. So ito yan, lagyan natin ng shade. X or Y but not Z. Ito siya. Yung shaded part na yan ay 370. Pero may nalagay na tayong 120 at saka 200 dito sa X only tsaka Y only. So ang hinahanap na lang natin itong area na ito. Itong nandito na lang. Ito na lang ang kailangan natin. Okay? So burahin ko na ito. Para makuha natin yung shaded part sa pagitan ng X and Y, isasubtract natin yung 200 tsaka yung 120. So pag sinubtract natin yung dalawa, so i-add muna natin 120 at 200, so that is 320. So kailangan natin isubtract yung 320. So 370 minus 320, so therefore itong area na ito ay magiging 50 na lang. Okay? So 50 na lang siya, isasubtract kasi natin. Okay, so next ganun din, 450 prefer Y or, ang keyword natin dyan yung or. Y or Z but not X. Y or Z but not X. So ito yung kailangan natin. Ima-minus natin sa 450 yung sum nitong 200 tsaka 150 which is 350. Okay? So isubtract natin. So therefore, itong area na ito ay 100. Okay? So next, we have 370 prefer either Z or X. Ayan na naman, or na naman yung nakalagay. So kung or yan, ima-minus natin yung Z or X. So ano yung total natin? 370. Ima-minus natin yung Z or X. So 150 tsaka 120. So ano yung sum nun? I-add na muna natin, isubtract natin sa 370. 120 plus 150, that is 270. Therefore, itong part na ito ay 100. Okay? So ngayon, ang hinahanap natin ay yung gitna, lagyan natin ito ng X. So ang gagawin natin ngayon, ito total na lang natin lahat yan, equal dapat sa 1,000. Dahil given 1,000 persons yung dun sa survey. Okay, so i-add lang natin lahat yan. So pwede nang hindi gamitan ng calculator, madadali lang naman. 120 plus 50 plus 200. O ito munang tatlo, i-add ko. Tapos dito sa kabila, 100, 100, and then 150. Okay, so this is 350. Itong kabila, ilan to? 70, 370. So i-add natin 370 plus 300. 350, ano yung magiging total niyan? So that is 0 to 720. 720 lahat ng sum bukod sa X. Okay, so X ang hinahanap natin. So therefore, we have 720 yung total. I-add natin yung X equal daw sa 1,000. So therefore, subtract lang natin both sides by 720. The value of X, yung walang brand preference, 100 minus 70 is equal to 280. The correct answer is letter A, 280. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So kita-kita pa po tayo sa marami pang reviewer para sa engineering mathematics. Good luck sa lahat. Bye-bye and God bless.